Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Ako si Risa Montes, samahan niyo po kami sa Balitaan sa Pantalan sa loob ng 30 minuto. Hatid sa inyo ang mga kaganap ng ating nakalap sa loob at labas ng Pantalan. Simulan na natin ang Balitaan. Philippine Ports Authority at Department of Tourism NCR nagsagawa ng pagsasanay na may temang Filipino Brand of Service Excellence na dinaluhan ng port manager at frontliners. Silipin ang naging preparasyon ng Port Management Office ng Northern Luzon at Panay Guimaras sa hagupit ng Bagyong Goring. Port Management Office ng Bulan Port at Legazpi Base Port naghanda ng pantawid gutom sa mga na-stranded na pasahero. Port Management Office ng Surigao idineklarang drug-free workplace ng PIDEA dahil sa patuloy na pagsulong sa paglaban sa anumang iligal na droga. Philippine Ports Authority at iba pang ahensya ng gobyerno nagkaisa upang labanan ng child labor sa bansa. At abangan ang mga lugar na napuntahan ng ating galorkada at tunghayan ang isang masarap na kainan sa Zamboanga sa ating Lafang sa Pantalan. Yan at marami pang iba dito lang sa PPA Ngayon. Para sa unang balita, matagumpay na naisagawa ang programa ng Department of Tourism National Capital Region o DOT-NCR na Filipino Brand of Service Excellence na nilahukan ng mga port managers at frontliners ng Philippine Ports Authority na malaking tulay sa pagbibigay ng progresibo at dekalidad na serbisyo sa Pantalan. Para sa kabuuang balita, narito si Cara Perdito. Mabuhay! Yan ang naging sentro ng isinagawang pagsasanay ng Department of Tourism National Capital Region sa mga kawani ng Philippine Ports Authority na may temang Filipino Brand of Service Excellence na sumasalamin sa katangian at mayamang kultura ng bansang Pilipinas. Dinaluhan ito ng mga port manager at frontliners ng PPA mula sa 25 port management office nito. Tampok sa nasabing pagsasanay ang 7Ms o ang makadiyos, makatao, makakalikasan, makabansa, masiyahin, may bayanihan at may pag-asa na siyang nagpapakita ng bukod tanging katangian ng isang Pilipino. Nagkaroon din ng aktibidad kung saan binigyan ng pagkakataon ang mga nakilahok na magbahagi ng isang litrato at ipaliwanag kung bakit sumasalamin ito sa isa sa 7M na Filipino core values na nabanggit. Nagbigay din ng DOT-NCR ng mga payo kung paano mas makapagbibigay ng maganda at dekalidad na serbisyo sa mga turista na pumupunta sa Pantalan, lalo na sa tamang pag-aasikaso ng mga reklamo ng mga pasahero. Binigyang diin din ang kahalagahan ng puso o heart, hear them out, empathize, apologize, resolve the concern at thank the guest sa pagreresolba ng mga reklamo o alalahanin ng mga pasahero sa Pantalan. Inaasahang patuloy na magkakaroon ng mga ganitong klase ng pagsasanay ang PPA upang masigurado na progresibo at naaayon ng mga aksyon ng nasabing ahensya sa pagbibigay ng magandang serbisyo sa Pantalan. Cara Perdito para sa PPA TV. Silipin naman natin ang iba't ibang naging paghahanda ng Port Management Offices sa Bagyong Goring. Si Lucy Valdez para sa ibang detalye. Nagsagawa ng maagang paghahanda ang Port Management Office ng Northern Luzon at Panay Guimaras upang masigurado na handa ito sa Bagyong Goring kung saan nasa parte ng Cagayan at Batanes ang pinakanaramdaman na hagupit ng nasabing bagyo. Ipinatupad ng PMO Northern Luzon ang probisyon na PPA-MC 1996 o Standard Operating Procedure in Ports during Inclement Weather at PMO NLZ MC01 2020 o Revised PMO NLZ Disaster Preparedness Management Plan. Simula na itong ika-28 ng Agosto, kaugnay ng tinataniang pagtama ng Bagyong Goring sa nasabing lugar. Nagpadala rin ng PMO Northern Luzon ang Notice to Seek Shelter o Notice to Pull Out from Berth sa mga ahente at kapitan ng mga barko na nakadaong sa lahat ng pantalang nasasakupan nito. Samantala, nagkaroon naman ng regular na berthing meeting ang Port Management Office ng Panay Guimaras para suriin ang kalagayan ng kanilang cargo handling operators, shipping companies at iba pang stakeholders, hindi lamang sa pamamahala ng berth, kundi pati na rin sa mga aspeto ng kaligtasan at seguridad sa Pantalan. Naka-standby din ang safety officers at medical team ng nasabing PMO sa mga Pantalan upang masigurado na mabibigyan ng agarang atensyon ang mga mangangailangan ng tulong medikal. Patuloy naman ang pagpapatupad ng Oplan biyaheng ayos sa lahat ng Pantalan na sakop ng Philippine Ports Authority upang masigurado na maayos, ligtas at handa ang mga Pantalan sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Lucy Valdez para sa PPA TV.
PPA namigay ng pamatid gutom para sa mga na-stranded dulot ng kanseladong biyahe sa Legazpi Bayport. Si Anta Roquin para sa buong detalye. Nasa 100 pasahero sa Bulan Port at 25 pasahero sa Legazpi Bayport ang pinamahagian ng mainit na sopa sa pagtutulungan ng mga kawani ng Philippine Ports Authority, Port Management Office ng Bicol at Legazpi City Social Worker. Nagpamahagi ng makakain ang PPA sa mga stranded na pasahero sa Pantalan ng Bulan at Legazpi dulot ng mga kanseladong biyahe dahil sa sama ng panahon. Samantala, nakaantabay rin ang Malasakit Help Desk 24/7 sa nasabing PMO para sa mga karagdagang tulong na maaaring kailanganin ng mga na-stranded na mga pasahero. Paalala ng PPA na direktang makipag-ugnayan sa mga concerned shipping lines para maiwasan ang anumang abala bago magpunta sa Pantalan. Anta Roquin para sa PPA TV. Tutukan ng iba pang mainit na balitang pampantalan sa aming pagbabalik. Pinabati ko po yung aking mga kamag-anak niya sa Batangas, sa Batangas, sa Lipas, sa Kahoy. Pinabati ko po kayo. Sana pasyal naman kayo dito sa Bicol para makakita nyo naman ang kagandahan dito sa Kalipan. Hello po, shoutout po sa aking pamilya dyan sa nanonood. Relax family po, nandito po ako ngayon sa bagong terminal po ng Calapan Port. Pinabati ko po kayo lahat. Tuloy-tuloy ang kampanya ng PPA laban sa iligal na droga. Kaugnay niyan, Port Management Office ng Surigao idineklara ng Philippine Drug Enforcement Agency bilang isang drug-free workplace dahil sa huwarang pagsisikap at dedikasyon sa pagpapatupad ng komprehensibong drug-free workplace at otorisadong drug testing. Ibang detalye ibabahagi sa inyo ni Cara Perdito. Opisyal na idineklara ng Philippine Drug Enforcement Agency ang Port Management Office ng Surigao bilang drug-free workplace ngayong buwan ng Agosto taong 2023 dahil sa patuloy na pagkasagawa nito ng mga hakbang tulad ng mga programa na nagsusulong na labanan ng paggamit ng anumang iligal na droga sa trabaho. Pinarangalan ng Plaque of Commendation ng PIDEA 8 ang PMO Surigao sa isinagawang seremonya sa Administrative Building ng Surigao Port. Nabanggit naman ni PMO Surigao Acting Port Manager Froilan Caturla ang maayos na kooperasyon ng mga kawayan ng nasabing PMO upang magkaroon ng drug-free workplace environment. Binigyan din niya din ang kahalagahan nito sa pagbibigay ng maganda at maayos na serbisyo sa Pantalan. Matatanda ang mayroon ng mga naunang kampanyang PPA laban sa paggamit ng iligal na droga at patuloy ang pagkasagawa ng mga surprise drug testing at lectures kung paano maiiwasan ang paggamit nito upang masigurado na maayos ang daloy ng trabaho at mapanatili ang healthy environment sa nasabing ahensya. Cara Perdito para sa PPA TV. Dumako naman tayo sa Cagayan de Oro City. Nagsagawa ng aksyon laban sa child labor ang Department of Labor and Employment ng Region 10 kasama ang Port Management Office ng Misamis Oriental at Cagayan de Oro. Layo ng programang ito na labanan ang pagtaas ng bilang ng mga nagtatrabaho na menor de edad. Narito si Michelle Cruz para sa detalye. Isinagawa sa Port Management Office ng Misamis Oriental, Cagayan de Oro ang paglulunsad ng infomercial na proyektong SPEAK o Sustainable Programs for Education, Advocacy and Knowledge ng Child Fund Philippines kasama ang Department of Labor and Employment, Region 10, Kaani Foundation at Homan Association Incorporated. Ang groundbreaking initiative na ito ay naglalayong alisin ang worst forms of child labor sa pamamagitan ng pagtataas ng kamalayan at pagpapalaganap ng advokasya para sa pagbabago ng mga ganitong klaseng sistema. Nagsimula ang launching sa pambungad na mensahe na ibinigay ni Anand K. Vishwakarma, ang Child Fund Country Director, at sinundan ng maikling mensahe mula kay Port Manager Isidro Butaslak Jr. Mahalaga para sa nasabing proyekto ang pagpili ng mga lugar kung saan ilulunsad ang infomercial upang matiyak na makararating sa publiko ang isinusulong na advokasya laban sa child labor at pagpapahalaga sa karapatan at kapakanan ng mga menor de edad sa bansa. Suportado naman ng PPA ang ganitong uri ng advokasya na nagbibigay daan upang mas maging maunlad at progresibo ang bansa. Michelle Cruz para sa PPA TV. Gusto niyo bang gumalor malapit sa Pantalan o kaya malaman ang masasarap na kainan habang hinihintay ang inyong biyahe? Tara at silipin natin ang ganda ng Bohol at ano nga ba ang must-try food trip sa Zamboanga. Abangan na lahat ng yan sa aming pagbabalik.
What's the popping word, mga pops? Alam niyo ba kung ano ang base port? First, let's spell it out. 2 words, B-A-S-E, base, P-O-R-T, port. Ang base port ang sentro o hub ng mga operasyon sa pantalan at kadalasan ang pinakaabalang terminal sa isang port management office. Base port, that's what's popping! Labang sa Pantalan Season 2 Sambuanga Edition with Pau Pau. Yes! Hi guys! Nandito kami ngayon sa Paseo del Mar kung saan nandito ka nilang famous Knickerbocker at ang challenge namin ngayon ni Sir Pau ay kailangan namin itong ubusin sa loob ng 5 minuto. Basic 5 minuto lang pala. Sobrang loaded eh. Ang Knickerbocker ay matatagpuan sa Paseo del Mar kung saan nasa 4 hanggang 5 minuto lamang ang layo nito sa Zamboanga Port. Kakaiba ang Knickerbocker nila dito dahil para siyang halo-halo pero ang plot twist, punong-puno lang siya ng mixed fruits at wala siyang yelo. Swak na swak lalo na kapag tag-init. Oo, meron pa siyang ice cream on top na strawberry flavor at special sauce na talaga namang nanunuot doon sa bawat prutas. Hindi naman halatang sobrang nagustuhan mo talaga, no, Pau? Halos nakangalahati ka na agad, wala pa nga akong nababawas. Huy, bilisan mo, 5 minuto lang ito. 5/5 spoons siya for me kasi bukod sa napaka-healthy niya at napakasarap niya, ay talaga na-capture niya yung pagiging makulay ng Zamboanga. Talaga nag-reflect yung kultura dun sa pagkain nila, dun sa Knickerbocker na yun. Kaya talagang super-duper recommended ko siya para sa mga pupunta ng Zamboanga. Para sa akin, ang rating ko rito ay 5 out of 5 spoons kasi basta tikman nyo na lang dahil sigurado akong hindi kayo magsisisi. Nung pagkaubos ko nga, parang gusto ko pang umorder ng 3. Kitang-kita nyo naman na ang bilis ko yan siyang naubos, di ba? Parang ginawa ko lang siyang tubig eh. Nako mga kalafak, siguraduhin yung nakaantabay kayo dahil hindi lang ito ang trinay namin dito sa Zamboanga. Meron pa kaming mukbang ng seafood at iba pang mga kakanin. Nako, nakaka-excite talaga namang nakakabusog. Kaya naman, see you sa next episode ng Labang sa Pantalan Season 2 Zamboanga Edition with Pau Pau. Laugh trip, food trip, at kahit ano pang trip. Siguradong dito, hindi kayo mababad trip. Bye! Hi there mga kagalorkada! Welcome back to another episode ng Galor sa Pantalan. Ako si Lucy, ang makakasama niyo for today's Galor episode. Bare months na mga kagalorkada at alam kong excited ka na din for the Christmas season. Pero bago yan, ay hayaan niyo akong ipasyal kayo dito sa ating destinasyon for the episode no other than Bohol. So what are you waiting for? Tara na! Let's explore and behold Bohol! Ang Sandugo ay isang blood compact na ginanap sa isla ng Bohol sa Pilipinas sa pagitan ng Espanyol na explorer na si Miguel Lopez de Legazpi at Datu Sikatuna na pinuno ng Bohol noong March 16, 1565 upang maisil ang kanilang pagkakaibigan bilang bahagi ng tradisyon at pagkakaisa. The Mirror of the World and Botanical Garden is owned by John Ingbar Costo and Andulugan Costo. The couple built the park to share their experiences and trip from abroad with the Filipinos and promote tourism in Sikatuna by bringing a new tourist destination to Bohol. Maikot at makita ang iba't ibang replika ng magagandang tanawin sa buong mundo at nagkakahalaga lang ito sa 150 piso sa bawat isa na papasok. Ang simbahan ng Baclayon, kilala rin bilang simbahang parokya ng Immaculada Concepcion ng Birheng Maria, ay isang simbahang Katolika Romana sa bayan ng Baclayon, Bohol sa ilalim ng jurisdiksyon ng Diocese ng Tagbilaran. Itinatag ang simbahan ng paring Jesuitang sina Juan de Torres at Gabriel Sanchez noong 1596 ang naging pinakamatandang Kristiyanong pamayanan sa Bohol. Naging parokya ito noong 1717 at nakumpleto ang kasalukuyang gusaling yari sa koral noong 1727. Pinalitan ng mga Agustinong Recoletos ng mga Jesuita noong 1768 at pinaayos nila ang simbahan mula noon. Idineklara ang pambansang yaman ng pangkalinangan, ang simbahan ng Pambansang Museo ng Pilipinas at Pambansang Palatandaang Makasaysayan ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Kasama ng mga simbahan ng Maragondon, Lubok at Giwan,
Dating isinama ang simbahan ng Baclayon sa UNESCO World Heritage Tentative List ng Pilipinas mula 1993 sa ilalim ng grupong simbahang Jesuita ng Pilipinas. Nang nagkaroon ng 7.2 magnitude na lindol sa Bohol at iba pang bahagi ng gitnang Kabisayaan, lubhang nasira ang simbahan. Ang Panglao ay isang pulo sa Pilipinas na matatagpuan sa gitnang Kabisayaan na may kabuuang sukat na 80.5 kilometers kwadrado. Nahati ang pulo sa dalawang bayan, ang Dawis at Panglao na bahagi ng Bohol. Ang Panglao ay matatagpuan sa timog kanluran ng pulo ng Bohol at silangan ng pulo ng Cebu. Tanyag na destinasyong pangturismo ang pulo sa Pilipinas na kinabibilangan ng maliliit na mga pulo gaya ng Gakang, Buntot at Balikasan. Makikita din dito ang magagandang baybayin na may puti ang buhangin. So there you go mga kagalorkada, yan ang ilan lamang sa mga pasyalang malapit sa pantalan ng Tagbilaran. Mapapabehold Bohol ka talaga sa ganda. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Lucy, ang inyong galorkada sa galaan at chikahan dito lang sa Galor sa Pantalan. Paalam! At dito po nagwawakas ang makabuluhang talakayan ng mahalagang kaganapan sa loob at labas ng pantalan. Manatili po tayong ligtas at mag-ingat ngayong tag-ulan. Inaabisuhan po natin ang mga kababayan natin na i-check ang PPA social media accounts para sa oras-oras na update sa kalagayan ng inyong mga biyahe. Makakaasa po kayong naka-standby at alerto ang mga kawani ng PPA ngayong panahon ng tag-ulan. Dahil sa PPA, naniniwala tayong ang pagbangon, pagunlad ay abot tanaw. Makakaasa po kayong walang patida aming pagbibigay serbisyo. Samahan niyo po kami sa ating susunod na balitaan. Muli ako po si Nisa Monte at ito ang PPA Ngayon.